Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang mga napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Una komento mula po ito kay Ginang Norma Cole. Sabi niya dito, "Dear, salamat na panood ko ang Di Alibay pero imbes na masaya ako, nalungkot dahil naawa ako sa kanila. May kanya-kanya silang pag-alinlangan kung sino talaga ang pumatay kay Walter. Naiyak ako. Yan ang Kim Pao, Best Actress and Actor, nadala ako sa kanilang eksena. Nakaka-proud ang idol natin, Ders. Sayang hanggang December lang ang Di Alibay. Sana may kasunod pa. Love you, Kim Pao, and also sa you, Ders. God bless as always." Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Cole, and maraming salamat po sa pagmamahal at pagtitiwala sa akin, maging pagsuporta din kay Kim and kay Paolo Avellino. Tama po kayo dyan. Nakakalungkot lang, 'di ba? Makatapos ng panonood natin ng episode 7 and 8 kasi kanya-kanya po sila ng pag-aalibay, 'di ba? Kung sino po ang pumatay kay Walter, and syempre talagang madadala po kayo sa mga eksena, sa mga acting ni Kim and syempre ni Paula Avellino. Sobrang husay po nila, talagang mahuhook, madadala po kayo sa eksena na yon na parang mismong kayo po yung nakakita, yung witness ba, parang kayo'y andun sa lugar na yon na kung saan parang dinadala tayo sa kakaibang mundo pag nanonood tayo ng Di Alibay. Yun ay dahil sa husay po na pinamalas ni Kim and Paolo Avellino dito. And yes, tama kayo, hanggang December na lang po ang Di Alibay at sana ma-extend ito dahil grabe yung mga kakimpaw yung pagtanggap, 'di ba? Number 1 tayo dito sa ating bansa and hindi tayo nawawala sa top 10 sa iba't ibang panig po ng mundo. At alam naman natin, pag maganda po ang review, pag maganda po ang standing ng isang series, siguro gagawan po nila yan ng part 2 para syempre mas humaba. Mainit kasi yung pagsuporta ninyo, and syempre mga kakimpaw, maganda din yung istorya kaya kinakagat at patok sa masa. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Cole. God bless po sa inyo. Mag-iingat po kayo palagi. At ang next comment naman, mula po kay Ginang Fatima Calabio, sabi niya ayaw pa ni Kim magpakasal siguro, may doubt pa sa Paulo niya kasi if sigurado na siya kay Kuya Paulo na magpakasal na yan sila, if ang isa ay ayaw pa kahit anong sabihin natin, wala tayong magagawa kung ano ang gusto nila. Yeah, for me, handang-handa na ata sila Kuya Pao na pakasalan si Ate Kim. Problem is ayaw ata matali si Ate Kim sa isang lalaki like me. I want to be free, kaya tumatandang dalaga na ako dito sa abroad. Nako, maraming salamat sa komento and shoutout sa iyo, Ma'am Fatima Calabio. Siguro nga mga kakimpaw, hindi pa handa ang isa sa kanila kaya hindi po agad-agad makapagpakasal. And yes, tama kayo, kung ano po ang desisyon nilang dalawa, sila pa rin po yung masusunod. Tayo namang mga fans, umaasa lang, 'di ba? And nagwi-wish na sana makasal sila kasi alam naman natin yung edad nilang dalawa, 'di ba? Ipagpapamilya na 'yan, ipag-aanak na 'yan mga kakimpaw. Dahil si Kim, 30, ilan taon na ba si Kim Chu, 'di ba? 35. Si Paula Avellino, malapit-lapit na yan sa 40. Pero hindi naman halata sa kanyang yang mukha, 'di ba? Pero yung age talaga, hindi yan madadaya mga kakimpaw Kaya nga si Kim Chu napapabalita na nagpa-secure na ng Excel para nang sa ganun, meron po siyang second choice kung sakaling siya po'y abuti ng 40 na hindi makapagpakasal. Pero sana wag na pong humantong doon, 'di ba? So maraming salamat po sa komento, Ma'am Fatima Calabio. God bless po and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa hapong ito. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa ranking ng The Alibay sa Prime Video. So nangunguna pa rin sa Pilipinas, still
Number 5, United Arab Emirates. Number 7 sa Singapore. And number 7 sa Saudi Arabia. So, grabe, di ba? List is not yet complete pa po. So, keep coming. So, hindi pa yan kompleto mga kakimpaw ha. Nakaka-proud lang. And gusto kong i-congratulate lagi ng paulit-ulit si Kim and Paolo Avellino dahil grabe mga kakimpaw, every episode talaga namang nagba-viral po itong si Kim and Paolo para sa The Alibay. Ang galing kasi nilang umacting plus ang ganda pa ng kwento. Kaya nakakalungkot kung agad-agad itatapusin itong The Alibay, di ba? Samantalang next topic naman tayo mga kakimpaw, pag-usapan natin ang naging post ni Chinita Princess sa kanyang Instagram account. Although nakasama natin siya sa It's Showtime kanina, 'di ba? Present siya. Pero may mga nagsasabi na pre-recorded po ang It's Showtime ngayong araw po ng Sabado. Pre-recorded ay taping na po, no? Dahil si Kim Chu daw ay lumipad papunta po ulit ng Cebu. Sabi kasi dito, wag na kayong magbase sa picture ha, kasi yung picture luma na yan mga kakimpaw ha. Dito tayo magbase sa kanyang sinulat. Sabi dito, holiday trip are just around the corner and nothing feels better than having a comfy, spacious, and secure bag with you. Meet Eterna from House of Little Bunny, designed for travel, everyday hustle, and those long walk through airports. It's roomy enough for all your essentials, plus lock access featured through your hand carry handle for extra peace of mind. Ito. And today is extra special because we're launching new design you've been waiting for. Visit our Timog QC store right above Santis. We are at the 3rd level. Cebu Vani, see you at Upper Ground. Ayan po, see you at Upper Ground. Northwing SM City or shop anything online at houseoflittlebunny.ph. See you bunnies! Let's travel in style this holiday season. And eto nga po, merong nag-post dito sa X. Sabi niya, wait, what? Just going to Cebu again? Another one-day round trip? Tapos meron po nag-reply. Sabi dito, this was in Canada most likely when they are going home. Tapos may nag-reply na, not the pics, yes. But what she wrote, Cebu Bunnies, see you at Upper Ground, North Wing SM City. See you, Bunnies. So, yan po mga kakimpaw. Doon po sila nagbase sa sinulat ni Chinita Princess na see you, Bunnies. Huwag kayong magbabase dun sa picture. Kasi yung picture ay matagal na po yun. Parang tirinobak na lang. So, ibig sabihin, bumalik ulit si Chinita Princess sa Cebu. Kasi yung It's Showtime ngayong araw, pre-recorded na lang. Abay, grabe din yung energy ni Chinita Princess, no? Talagang hindi po nauubos, mga kakimpaw. Parang ginagawa niya lang pong Cubao. Yung Cebu to Manila, Manila to Cebu. Grabe na si Chinita Princess, no? Ang hirap pala pag may business ka na tawid dagat or kailangan mag-airplane ka. Kasi alam mo, kailangan maging hands-on ka dito mga kakimpaw. Lalo na kung ikaw ang nagmamanage nito, nakakaloka. Sana maraming energy itong si Chinita Princess para magawa itong mga aasikasuhin niya sa Cebu. Kaya pala madalas nag-aalala din si Paolo Avellino dahil si Kim Chu talagang napaka-workaholic mga kakimpaw. Grabe. Wala kasing papapigil kay Chinita Princess. Pag gusto niya at tag-enjoy siya syempre mga kakimpaw. So anong say nyo dito? Please comment down below.